Sa likod ng bawat maayos na paaralan ay ang mga gurong nagsisilbing gabay at inspirasyon ng mga mag-aaral. Upang mas maunawaan ang kahalagahan ng physical, psychological at social environment sa paaralan, kilalanin natin ang mga gurong nagbahagi ng kanilang pananaw at karanasan. Ako si Ginoong Vicente Marsigan Jr., isang galugturo sa Pilipino. At akong tinuturuan ko ay 9 and 10 Pilipino. Ako si Ryan Jake B. Albo, Teacher 6 sa Tawagan Elementary School. Sa kasalukuyan, ako ay nagtuturo ng subject na math sa grades 4 to 6. Hi, I'm Sir Gerald U. Sanchez, 27 and 4 years and 11 months of teaching from Oriental Mindoro National High School. Ako si Madam Rodora Ilagan Bakusan from Tawagan Elementary School. Sapat po ba ang espasyo sa loob ng silid-aralan upang malayang makagalaw po ang mga estudyante po? Super luwag. Dahil ang number of pupils lang is katulad ko grade 3, 18 lang yung aking eskwela. So malaya sila maging around doon sa loob ng classroom. Maayos po ba yung mga lamesa po, upuan? Kasi nakakatulong yun dun sa learning environment ng mga bata. Lalo yung order ng table, tsaka ng upuan. Paano po nakaayos po ang silid-aralan? Naaayon po ba ito sa mga prinsipyo ng pagtuturo at pagkatuto? Mayroon po bang iba't ibang ayos na upuan po sa loob po ng paaralan? Okay, so yung typical na seating arrangement yung sunod namin, pero sa pag-ayos ng upuan, syempre, prioritize namin yung mga may needs, katulad ng malalabo yung Sorry po. yung mga may poor eyesight, sila yung inuna namin sa upuan para mas madali sa kanila yung pagtingin sa mga visuals kasi nahihirapan sila kapag umuli. So yun yung aming consider dun sa seating arrangement. So ito pong seating arrangement na ito, naka-apekto po ba ito sa kanilang pagkatuto? Oo naman. Siyempre, particularly yan, sabi ko nga, kapag yung mahina ang mata, ipipwesto mo dun sa likod, nako, mahihirapan talaga sila. Lalo na ngayon, ang ginagamit namin ay halos laging mga PowerPoint sa TV. Hindi naman yung kasing laki ng katulad ng sa mga blackboard. So, pagka ganun ba mga situation, na pinapupunta namin sa una yung mga mahihina, yung may kakulangan sa Ligtas po ba ang paaralan at ang silid-aralan mula po sa mga kahit ano pong panganib? Okay. Regarding that, syempre yung mga panganib, lalo na kapag mga natural na hindi naman natin maiwasan. Pero nagkaroon naman kami ng mga simulation kung ano dapat gawin. Pag nagkaroon ng window, may sunog, syempre pinapalaman namin ng mga bata. And then, lagi nila-advise na disaster na always bukas sa pupuan para naman mangyari, may exit kami ng dadaanan. Ano po ang mga tuntunin at gawain na sinusunod sa inyong class? So sa pagdating sa psychology, so bago kami nagtuturo, bago magsimula ang mga advisor, mga guru dun sa paaralan, so nagkakameron po muna ng kamustahan, sineset muna yung mood ng bata, hindi agad hindi agad po. So yung mood setting ng bata, nang sa ganun, sila ay magiging komportable sa loob ng paaralan. Nang sa ganun, ito yung magiging daan para makapag-participate sila ng maayos at walang takot na nararamdaman, kundi natutuwa at excitement ang magkakaroon sa bata. So, yun muna ang setting the mood of the learners. Komportable po ba yung mga mag-aaral po pagdating po sa mga ilaw po, electric fan? Komportable naman sila, kaya lang hindi natin maiwasan dahil meron itong pag umaabot yung heat index ng sobrang mataas kasi kahit naman saan So, yun lang, pag dumarating yung season na sobrang mainit, medyo uncomfortable na doon. Kahit sabihin na 5 or 6 yung electric fan sa loob, yun. Pero so far naman, pag hindi daw ng season, okay naman doon, comfortable naman yung mga bata. Lalo pa nga at nandun sila sa yung lugar ng school is
malapit dito sa mga mangroves doon sa sasa. Meron po ba kayong set na rules or agreement sa loob ng classroom? Oo, matindi ang aming dito. Pag kami konting talagang, kasi hindi nga may iwasan sa bawat school na may max-out kanila. Dito ngayon yung dinadala. Pero, pag sila hindi nagtino dito, hindi babalik sila. Pero, actually, sa galing ng aming principal, napapatino naman. Oo, napapatino. Sir, sa paggawa ninyo po ng classroom agreements, kasali po ba mga estudyante sa bukas po ba kayong tanggapin or magkuha ng idea about sa paggawa ng classroom rules? Sa akin, ako kasi hindi na ako advisor, Pero pag ako nasa aking classroom, tinatanong ko yung mga bata kung sila ba'y komportable sila, O saan tayo? O gusto nyo, kung tayo ay na medyo masyado ng labas tayo, doon tayo sa Eco Park para tayo, yung mga ganon. Tingin naman po pagkakaroon ng mga agreements sa loob ng classroom, nakakatulong po ba ito para sa pagkatuto ng bata? Oo, sobrang nakakatuto yun sa mga bata. Kasi kapag alam nila yung rules na yun, dapat, halimbawa nga, nag-discuss si teacher, so dapat eyes, kumbaga, yung eyes on me, o ganyan, ears on me. Kasi nga, pag yung bata walang focus, alam mo yung marami siyang distraction sa loob ng klase, hindi talaga natututo. Kaya, kumbaga, mahalaga na may rules doon sa loob kasi talagang nakakatulong yun sa pagkatuto nila. Kaya alam nila yung kapag klase na, ano ba dapat yung gagawin, dapat ba maraming mga anong gamit siya sa ibabaw ng table, so ganun dapat pag klase, hindi lang, focus lang sila. Ganun. Sir, about naman po sa pakikisalamuhan ng mga bata, maganda po ba ang inyong nakikita? Positive way po ba sila mag-socialize sa kanilang mga kasama sa classroom or sa labas po ng classroom? Majority naman sa mga bata talagang friendly sila, very friendly. Kahit sa teacher, kumbaga, kung dati-rati, ang mga estudyante ay makikita natin ang paggalang na nag-bless, good morning, pero hindi nangangahulugan na pag ang estudyante hindi nag-bless sa iyo, hindi ka na ginagalang. Iba ngayon ang way ng pagbati ng mga bata. Hi sir! O nga ganon. O kaya sasalubungin na, sir, good morning. Appear ang kailangan. So, nababago kasi ang panahon. Hindi nawala yung kanilang paggalang, pero yung kanilang pakikisalamuha. So, paano niyo po napapanatili yung ganitong classroom setup na positive po, conducive po yung classroom? Paano niyo po napapanatili yun? Kasi nga sa classroom management, hindi lamang yung pagpapaganda ng classroom, ang kinakailangan dyan, saan ba sila komportable? Ano ba yung kailangan ng mga bata? Ano ba yung higit na kinakailangan para lalo silang matuto? Tulad yan, paggamit nga ng paglabas, okay yan. Yun yung isa sa classroom management na May mga pagkakataon po ba para sa positibong pakikisalamuha sa loob ng silid-aralan? Meron po. Nakikita po yan sa mga group activity. So, kami mga guro doon, gumagawa kami hindi lang group activity, nagkakaroon kami ng differentiated activity kung saan yung mga low-level learner, yung average at saka yung above average. So, yung aming activity ay nakadepende sa kakayahan ng bata. Bakit? Kasi para itong mga nasa below average mag-participate. Kasi yung kung ano lamang yung kanilang kakayahan base sa kanilang level. So yun lang yung bibigay namin activity. Nang sa ganun, hindi sila magkaroon ng parang low steam, parang hindi sila bilong sa classroom. So para sila ay maging active, so nagpe-prepare o naghahanda kami ng activity depende sa level na mga bata. Sa sa flow po ng klase, ano pong napapansin niyo yung parang nagpapaigting or nagpapalakas ng sama ng mga estudyante or pagkakaibigan nila? Siguro doon sa group activity nila din, pag yung mga collaborative, nila, yung activity sa bawat subject, lalo na yung halimbawa role play, yung mga ganyan, or meron silang, katulad na doon sa amin, yung sa rap, yung lesson, gagawin nila ng rap,
yun, nagpapaano ng ano nila yun, ng ano ba lang dito, ng kanilang yung pakikitungo sa kaklase, tsaka yung ano, yung pag aano nila sila ng roso, yung dito. Kasi ako may cleaners ako. Cleaners po sila. Oo, kasi binibigyan ko sila ng responsibility. Kaya meron akong cleaners. Kumbaga, hindi mo naman mahanapan na ladies kasi grade 3 sa hanap ng ganda ng ladies. Yun, pero ang purpose ko doon is magkaroon ng responsibility. Tapos doon, nabubuo din yung ano nila sa isa't isa, yung alam mo yung pakikitungo nila, lalo ng leader doon sa mga kasamahan. Kasi sabi ko nga, hindi leader, as in mag-uutos ka lang. Leader ka, pero lahat kayo gumagawa para kayong magkakapatid sa bahay na naglilinis. Doon po lumalabas sa kanilang sense of involvement. Yan, gano'n. Paano naman po pag nagkakaroon ng sa between sa estudyante po, dalawang estudyante or mahigit sa dalawang estudyante, nagkakaroon po ng, hindi po maiwasan natin ng magkaroon ng pagtatalo, hindi pagkakaunawaan. Paano niyo po sila pinagkakasundo or pinag-pipis po sila? So, ganito yung ginagawa ko doon. Hindi kasi pwedeng i-judge mo kaagad. Kakausapin mo muna yung dalawang bata. Ano lang nangyari? Aanin mo muna kung ano yung pinagsimulan. O ano nangyari? Bakit naging ganito? Bakit kayo na ganyan? Isa ganito, ganyan. Tapos, kapag nasa harap ng klase yung nangyari, halimbawa, recess, ganyan. Usually kasi nangyayari recess. Kasi hindi naman yung mangyayari na nandun si teacher. Kasi ganyan. Kumbaga, mag-i-investigate ka muna sa lahat ng kaklase. Na, ano ba talaga yung nangyari? Tapos kakausapin mo silang dalawa, anong nangyari, ganyan. Tapos pagka nalaman mo na kung sino yung may mali, o sabi, tama ba yung ginawa mo? Hindi po, o ganyan. Uulitin mo pa, hindi po. O, sige, mag-sorry ka dito sa kanya. O, nag-sorry na sa iyo, okay ka na, o galit ka pa sa kanya. Hindi na po, o yun. Ganon yung, ano namin, yung way namin ng pag-aayos ng mga alam mo yung mga consequences na hindi naman inaasahan sa loob ng classroom. Yun. Tatanungin mo sila, hihingin mo both sides yung kung ano ba yung nangyari. Sa uli, napatunayan natin ang paaralan ay higit pa sa isang lugar ng pag-aaral. Sa pamamagitan ng maayos na pisikal, ligtas na psychological at positibong social na environment, nabubuo ang isang komunidad kung saan malayang natututo, nakikipagkapwa at tumuunlad ang bawat mag-aaral.